Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isa na namang nakakakilabot na kwento? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman natin ang lihim ng isang lumang gusali na matagal nang selyado at hindi ginagamit. Isang estudyante ang naglakas loob na akyatin ang bubong ng gusali, ngunit may natuklasan siyang hindi niya inaasahan. Ano kaya ang mga misteryosong pangyayari na naganap sa loob ng gusaling ito? Tara at sabay-sabay nating alamin. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Ramona, lumaki ako sa Quezon City at dito na rin ako nag-aaral mula elementarya hanggang high school. Nakatira kami malapit sa Trinoma Mall kaya araw-araw akong dumadaan doon papunta sa paaralan. Mahilig akong makipagkwentuhan sa mga kaibigan ko, lalo na tungkol sa mga misteryosong bagay at mga kwentong kababalaghan. Binabati ko si Mang Efren, ang gwardiya na laging may ngiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, Ramona, bati niya sa akin. Nakikipagkita ako sa mga kaibigan ko sa tapat ng malaking bakal na gate ng paaralan. Ang berdeng pintura ng gusali ay sumasalamin sa kasaysayan at mga kwento. Uy Ramona, tara na, baka malate tayo. Tawag ni Lisa, isa sa mga matalik kong kaibigan. Sa loob ng paaralan, ang dalawang palaruan ay nagbibigay ng magkaibang aura. Ang isa para sa mga mas bata at ang isa para sa mga mas matatanda. Sa palaruan ng mga mas matatanda, nandoon ang lumang gusali na gawa sa pulang ladrilyo, matagal ng selyado at hindi ginagamit. Madalas kaming magtambay sa gilid ng palaruan, palihim na tinitingnan ang lumang gusali. Ang katahimikan nito ay bumubulong ng mga hindi maipaliwanag na kwento. Sabi nila, may multo daw dyan, bulong ni Marco habang nakatingin kami sa gusali. Oo nga, sabi ni ate, may naririnig siyang iyak ng bata tuwing gabi, dagdag ni Jenny na nagbigay ng kilabot sa amin. Ano naman, baka naman dati lang itong palikuran, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero hindi ko maiwasang isipin ang mga kwento ng mga aksidente at multo. May kakaibang hatak ang gusali na hindi ko maintindihan. Nasa ika-4 na baitang na ako nang mas naging malapit ako sa lumang gusali. Ang palaruan ng mga mas matatanda ay napapaligiran ng paaralan sa 3 panig. At ang isang matandang bakod ang humihiwalay dito mula sa kalsada ng EDSA. May lumang gate na nagbibigay ng limitadong access, binabantayan ng mga guro. Ang pag-akyat sa bubong ng lumang gusali ay itinuturing na isang pagsubok ng katapangan. Minsan, nakita namin si Kuya Jun, ang janitor, na naglilinis malapit sa gate. Kuya, may kwento ka ba tungkol sa lumang gusali? Tanong ni Marco. Marami, sagot niya. Pero hindi niyo gugustuhing marinig. Ramona, takot ka ba talaga sa taas? Tanong ni Liza, nangungutya. Hindi ko masagot si Liza. Alam kong takot ako pero ayokong magmukhang duwag sa harap ng mga kaibigan ko. Isang hapon, nagpasya akong akyatin ang bubong mag-isa pagkatapos ng klase. Wala nang ibang tao sa palaruan, kaya't kinuha ko ang matibay na hagdan na nakatago sa likod ng gusali. Habang umaakyat, naririnig ko ang mga kaluskos sa paligid, ngunit pinilit kong huwag magpahalata na natatakot ako. Nang makarating ako sa bubong, naramdaman ko ang tagumpay, ngunit habang tinitingnan ko ang paligid, may nakita akong butas sa bubong. Ano kaya ang nasa loob? Tanong ko sa sarili ko habang sinisilip ang butas. Nakita ko ang mga lumang upuan at pisara sa loob ng gusali. Bigla kong naamoy ang usok ng sigarilyo. Natakot ako na baka may guro o janitor na makahuli sa akin. Matapos maghintay ng ilang minuto at walang makita, napagtanto kong ang usok ay nagmumula sa loob ng lumang gusali. Ang kuryusidad ko ay nagtulak sa akin upang sumilip muli. Habang sinisilip ko ang loob, nakarinig ako ng pag-ubo. Nagulat ako at halos mahulog sa bubong. Baka may tao sa loob, bulong ko sa sarili ko habang pinipilit kong huwag magpanik. Sino kaya yon? Tanong ko ulit
habang sinisikap kong makita kung sino ang nasa loob. Nakita ko ang paggalaw ng isang lumang pintuan sa loob ng gusali, ngunit hindi ko maaninag ng maayos. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ko. May kakaibang presensya na hindi ko maipaliwanag. Kinilabutan ako at gusto ko nang bumaba agad. Ngunit, may puwersang nagtutulak sa akin na manatili at tuklasin kung ano ang nasa loob. Natagpuan ako ni Ginoong Tomas, ang punong guro, na nakakulot sa takot sa bubong. "Ramona, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, halatang nag-aalala. Matapos akong tulungang makababa, ikinuwento ko sa kanya ang aking karanasan. "May nakita akong usok at narinig na pag-ubo sa loob ng gusali," sabi ko. "Ramona, hindi ka dapat pumunta doon mag-isa," paalala niya. "May mga bagay na mas mabuting hindi na lang pinapakialaman." Ikinuwento ni Ginoong Tomas ang trahedya ng isang batang babae na namatay sa lumang gusali matapos iwanan ng mga kaibigan habang siya'y nagkakaroon ng seizure. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ko na ang lumang gusali. Hindi rin naniwala ang mga kaklase ko sa aking kwento. Binabangungot ako tungkol sa lumang gusali. Sa bawat panaginip, may kakaibang nilalang na nakatitig sa akin mula sa loob ng gusali at hindi ko mapigilan ang pagyanig sa takot. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga lihim na mas mabuting hindi na lang tuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, huwag kayong magpapaiwan sa dilim, baka may nakatingin.